Ang sarap talaga. Guys, good morning! Happy Valentine! Let's go buy myself some flowers. I can buy myself flowers. Palengke Hall, I bought myself flowers and buko juice and pomelo. Cooking ina! Balitan natin tong pomelo ko. Nabili ko to for 60,000 dong. Pero dun sa stall nila, merong nakasulat 3 pomelo for 100,000 dong. The math is not mathing. Anyway, hinayaan ko na, di ba? Help na lang natin sa kanila yun. So, paano ko to babalat? Wisit. Ito na lang breakfast ko. Hindi ako magkakape kasi mamayang 12, meron akong coffee making class. So, yun ang agenda natin for today's Valentine's Day. Bumili ako ng flowers ko, check. Bumili ako ng breakfast ko, check. May buko juice na din ako, check. Tapos mamayang 12 noon, coffee making class. So, 2 hours yon, 12 to 2 p.m. Madami kaming gagawin coffee, parang 4 different coffee. Egg coffee, salted coffee, ano pa yung isa? Coconut coffee, yung kape suwada, yung milk coffee, yun. So, hindi na ako magka-coffee ngayon for breakfast kasi mamaya manginginig ako. Ito na lang ang dadalihin ko ngayon. Kaya ko to. Basic. Eh kung bumili na lang ako sa 7-Eleven, hindi pa ako nahihirapan. Girl, what the? Ang haba ng video na to, so for today's video, ito lang. Ito lang papanoorin nyo, babalatan ko lang itong suha na to. Anyway, yun lang guys. Guys, I bought Jollibee for lunch. Gusto ko ng manok, gusto ko ng something familiar. Kaya Jollibee na. Chicken. Kumuha ko ng plain chicken. Tapos, yung in-order ko na isa, spicy chicken with rice. This one. Tapos meron silang pumpkin soup. Diba sa atin macaroni soup? Dito pumpkin soup siya. Right. Let's try it. Guys, ang aga pa. 11:20 pa lang. 12 noon yung coffee class ko. Maglalakad ba ako? Tignan nyo, no? Mainit kaya sa labas. Kasi parang yung coffee making class, parang ano siya? 1, 2, 4 blocks away. Kaya ba? Ng outfit ni tita. Bang. Kaya ko ba? Nakakasira ng outfit itong salamin ko. Nakakabwisit. Pag may umaalis, may ginagawa, diba? Nakakasira ng outfit, ate. As in. Nung isang araw, hindi ko to sinuot. So, kahapon, grabe yung migraine ko. Ayoko nang maulit yon, kaya kailangan ko to talaga. It's necessary para sa fit, okay? Ang mga trentahin, inuuna ang comfort bago ang outfit. Ganon. Gusto ko unahin yung outfit ko. Berong move talaga. Wrong move na naglakad ako. Dapat mag-grab ako eh. Buhisit. 14,000 dong lang. Magkano yon? 20 pesos? 30 pesos? Yung outfit ko kasi hindi pang grab eh. Buhisit. Wait lang. Tawid tayo. Isang block na lang nandun na. Wait a minute.
Ito yung Tong Cafe. Ayan o. Sis, pang ilang araw ko na dito. February 14, 11, 12, 13, 14. Pang 4th day ko na never pa ako nag-Tong Cafe. Bukas na lang yun kasi magko-coffee tayo ngayon. Naliligaw talaga ako. Sabi ng Google Map dito daw. Wait lang, let me check through. Guys, nahanap ko na. Wait lang, ito yun o. Ayan o. 131. Ito ba yun? Oh, tama. Ako, ayun sila yung mga classmate ko. Ayun yung mga classmate ko. May nakita kasi akong bumaba eh. Sa graph. Ayun o, dun sila. Ayan o. Ayan siya dito. Hi, my name is Elle from the Philippines. Yes. Most of people in Vietnam, they always use Robusta. But you drink coffee in your country, you drink Arabica. There's a problem. Coffee muna. Most important part. So it's just eggs. Yeah, well. Oh my god, I forgot. Oh, it's fine. It's fine. So first time is okay. It's really good. It's like tiramisu. Oh yeah, yeah. Wow. Liquid tiramisu. It's so good. Cafe, If you say you, it means pineapple. Okay. And when they say you, Yeah. it means watermelon. Ah, what? How do you That's why say you it? should say cafe. You. That's Okay. right. Okay. You know this one comes from Mekong Delta, and it does look like Kingdom of the Coconut. Yeah. So That's why. that's why the local people and they don't wanna use coconut in drink, in food, and in handicraft also. Ah, okay. So you know, for this coconuts inside of this one, they use this part to make like fresh coconut water. We use to make the broth, the soup, or noodle soup also. Do you know noodle soup? Yeah. In Vietnam, like PHO. Pho. How do you say? Pho. Oh my god. When you say like pho and pho, you know what Pho. this mean in Vietnam? What? Prostitute. What? Yeah. So that's why we should say pho. Pho. One more time. Pho. Pho. Yes. You know, I have some friends like foreigner when they come here, and I ask them like, oh, what kind of food that you like to eat when you come here? Prostitute. And you know, they say, oh, Sarah, you know it. I really like foreign food. And they say, wow, you're so cool. That's why be careful if you want to say something, okay? And if you're scared about your pronunciation, you just point more easier, okay? No. Cow milk 50. Coconut 25. Okay. No, I got it from her. She's the one listening, not me. That's why we sit next to each other. I listen, I don't listen, and she doesn't listen. Well, you listen to me, I guess. I can just start saying anything. I trust you. Hi, can I borrow this? I go where? You go here. I learned from you. I don't even know how to use this. I think you have to just press it once. Oh my god. Where's it where? And like that down. That down. You did. Oh, Yes.
lifelong reading. So we went to watch him in over. No, don't say that. Don't say that. I will sleep tonight. I will not finish this, I promise. like it. Because I can't. If I finish this, I'm dead. I wouldn't be able to sleep tonight. Don't drink too much. You drank too much local. The coconut coffee from the South. and then salted in the middle. You know, this coffee actually was born 10 years ago, but just common in Saigon around 3 to 4 years. You know, actually, this why it's quite popular because a man, his name is Long. We call him Uncle Long. He's the person who created hot train salted coffee in Saigon. And that's why attract many younger people to come to his coffee shop and try this one. Sometimes you go on the street and you will see the banner have his face and the banner write like cà phê muối chú Long. Chú Long is mean Uncle Long. Yeah, Long is mean his name. Just put 2 spoons in here, like this. You don't put 1 spoon like this. So that's why just like this and then like this. Okay. Or you stop. You know, this coffee, we also call coffee root love. Yeah. One day in the future, you can open a coffee shop. in Yeah, Vietnam. maybe. Yeah. And if you open the coffee shop, don't forget me. Yeah. Okay, everyone. So I want to say thank you so much for joining with me today. Thank you, Thank everyone. you. Thank you. I have to say thank you in Vietnam, but more friendly. Cảm Cảm ơn nha. ơn. Guys, we're done. Let's go out. I'm not yet shaking. Maybe later. Like 30 minutes. Outside kasi sobrang init, as in. Pumuputok yung init. Kaya dito muna tayo, mag-aircon ako. Diba? Is it cute? Girl, pumasok-pasok pa ako ng bin ko. Mula pala dito yung Uniqlo. Nasa labas siya sa may tabi ng ABC Mart. So ngayon, baba tayo ulit. Ayan, ito. Show ko sa inyo. Ayan. Ayan siya, oh. Guys, excited na ako talaga. Kailangan kong kumuha ng souvenir dito. Kasi dito nang galing yung Uniqlo sa Vietnam. Guys, kung nandito kayo at hinahanap niyo yung mga Bandi shirts, yung mga Vietnam exclusive shirts nila, nasa 3rd floor daw sila. Kumuha lang ako sa 2nd floor ng something. This one. Ito, this one. Ayan, oh. My coffee. Cute! Oh my God, ang cute! Meron ding mga ganito, oh. Vietnam. Cute! Hala, ang haba yata ng fitting room nila. Ang pila. Guys, may tip ako sa inyo. Mas malamig sa Muji kaysa sa Uniqlo. Pero wala silang food dito. Naghanap akong tubig para hindi na ako lalabas kasi 3:30 pa lang mainit pa sa labas sobra. Guys, oh, hindi ko alam na merong maleta yung Muji. Oh, di ba ang smooth niya? Bang. Ay. Gosh. Yan ang price niya if you're wondering. 3 point. Nahiya pa, di pa ginawang 4 million. Guys, meron din silang embroidery dito. Pag may binili kayo, pwede kayo magpa-embroider sa kanila. For a fee yata. Pati sa Uniqlo, meron din. So, may free food daw sila sa 2nd floor. Let's go. Meron pala tong 2nd floor. Hindi ako nagbabasa kasi. Yan, oh. Ayan na. Ayan na yung water ko. Guys. Guys, naalala niyo ba yung video ko sa sa Muji, sa may sa Ginza yun eh. Sa Ginza ba yun? Sa Shinjuku.
Nasa Muji ako, 'di ba? May natikman ako before, string cheese, parang string cheese with fish paste. Hanapin natin dito kung meron. Kasi meron sila niyan, no. Na-try ko na din yan sa Shinjuku noon eh. Ito. Hanapin natin. String cheese. Hindi dyan. Seaweed yan. Hindi dyan. Shrimp, wasabi. Chips. Wasabi snack. Parang wala sila dito. Yogurt. Ano to? Jelly, sinchow. Wala yata. Pero meron sila ng mga to, oh. Tinry ko din to doon, eh. Yung butter chicken nila, masarap. Meron din sila mga soup po, yan, oh. Shrimp bisque. Ano yan? Sauce ng? Mga sauce ng pasta. Wala. Nasaan na yun? Ay, parang taro, ano to, purple sweet potato latte. Parang bago to, ah. Tingnan nyo, oh. Walang ganyan sa Japan. Cinnamon latte. Perfect. Meron pang isa eh. Nasa na yun? Ito din. Na-try ko na din yan. Hindi ko masyadong bet yan. Wala, guys. Wala. Feeling ko priority natin yung tubig kasi kanina pa ako nauuhaw talaga. Wala silang tubig dito, puro tea at saka mga juice at saka coffee eh. Sis, lumabas na ako. Hindi ko na matiis. Pero hindi na sobrang init. Thank God, hindi na sobrang init. Kailangan ko umanap ng tubig. Tapos punta ako ng Lib. Tingin tayo ng mga damit. Kita mo yung outfit ko. Kaya hirap na hirap akong magsukat-sukat. Ito, dress to. Ito, tatanggalin ko pa to. Naka-perdible pa yan. Para hindi siya naaalis. Skirt, tingnan nyo ha. Ayan o. Talagang tinaas ko. Ayan o. Dress yan. Masyado siyang maikse. Kaya binatungan ko ng skirt. Aalisin ko pa to lahat. Para matry ko lang yan. Ganyan na lang yan. Hindi ko masuot itong top na to, girl. Hindi magkasya sa shoulders kong malaki. Tingnan mo. Ang laki na shoulders ko, hindi siya magkasya. Kailangan mo magkasya sa akin. Kasi nakasale ka. Guys, I think na tayo. Pizza 4-piece. Gutom na ako eh. Magbo-book street pa sana ako kasi hindi na kaya ng gutom ko, be. Hihimatayin na talaga ako. Guys, central office na pala yan. Ay, ano ba yun? Saigon. Ha? Saigon Postal Office? Tama ba? Ito na pala yun. Daanan na lang natin. On the way to Pizza 4-piece. Gusto ko yun. Ganun gawin nyo, ah. Wait a minute! Ayan na yung Saigon Postal Office. Ayan o, ayan. Ang daming dito, keme-keme o. May ice cream, may mga tindahan. Ayan o. Ayan na siya, guys. Guys, gusto kong itry mag-send ng letter sa home address ko sa Philippines. Kaso hindi ko alam paano gagawin. Figure out natin. Wait lang. Guys, I'm done. Finally. Sobrang pawis na yung kilikili ko. Oh my God. Oh my God, wait lang. Oh, I'm done. Magkano yung isang stamp for international whatever? 29,000 dong.
Tapos yung nabili kong postcard mismo, 40,000 dong. Pero it varies per design. So, get yours guys. I'm done. Kakain na ako dahil nagugutom na talaga ako. Video na lang. Since hindi ako makakuha ng picture. Insert ko lang yung self ko sa mga pictures ko dito. Guys, ang cute nila. Yung nasa likod ko. Yung mag-jowa. Pinapaypayan yung jowa niya. Parang naiinggit ako. Parang naiinggit ako. Pinapaypayan niya ng gano'n, no? Ang cute. Paypayan mo din yung kilikili ko. Dahil basang-basa na yung kilikili ko. Gutom na ako, basa na yung kilikili ko, basa na yung puwet ko, everything. Punta tayo ng Bepmein. Mag-early dinner ako, tapos uwi na tayo. Baka magmamassage ako later. Let's see. Guys, tama ako. Kala ko kanina mali ako ng napin. Tama, hindi ko na tayo. Bepmein. Here. Ayan, no? Guys, ang ganda ng langit, oh. Diba? Ang ganda. Malapit na ako. Malapit na ako maputulan ng paa. Kasi dapat, ang ganda talaga ng langit. Sobra. Nakakapawi ng pagod. Anyway, dapat mag-grab bike na ako kanina. Kasi nga, ang sakit ng paa ko. Kaso, busog na busog ako. Sabi ko, sige, go. Maglakad tayo. Sis, 14 minutes lang kasi kaya nilakad ko na lang. Ayoko na, hindi na ako talaga lalabas. Pagod na talaga ako. Wait lang. Wait, sana abutan ko yung sunset sa kwarto ko. Wait. Ganda ng sunset. Kahapon wala. Ngayon meron. Habulin natin. Wait lang. Di pa ako nag-sunset sa kwarto ko eh. Teka. Good evening. Matutulog na sana ako, kaso naisipan ko. Masakit katawan ko. Baka deserve ko naman ng massage, 'di ba? Nakapambahay na ako, nakapantulog na ako, tingnan niyo. Oh. Kaso ang daming lalaki sa baba. Sis, magpapamassage tayo. Deserve ko, tama. Valentine's ngayon, deserve kong mahawakan. Hindi ako makakapag-video doon kasi tahimik doon, peaceful. Kaya
gusto ko lang sabihin sa inyo, magpapamassage ako. Kanina ko pa pinag-iisipan actually, after kong maligo, 1 oras ako naligo. Yun, magpapamassage tayo. Okay, bye-bye. Guys, pili lang daw ako ng 2 focus. Paano kung lahat yan gusto ko i-focus? Guys, sosyalin dito. 5 floors yung buong spa, bongations. Kaya pala ang mahal-mahal. Guys, isa lang masasabi ko. It's the best massage of my life. Tignan nyo man yung Google review ko. Sobra! Oh my God! Kanina sabi ko mahal siya, pero hindi talaga. Magkano ba yung massage ko? Kasi yung kinuha ko, ano bang angle nito? Yung kinuha kong massage, yung signature aroma massage nila, na originally dapat 60 minutes lang. Kaso yung attendant nila doon, si Jason, si Cutie Pie, sabi niya sa akin, you need to try yung 90 minutes para back to back daw, ganun, para cover lahat. Kasi dun sa 90 minutes, papipiliin ka nila ng 2 parts na ifo-focus ng massage. Tapos ang pinili ko, neck and shoulder combined. So, one focus na yon. Yung second focus ko, legs. Kasi nga, naglalakad ako buong araw. Tapos, papipiliin ka din nila kung anong intensity ba yung tawag. So, ang pinili ko, medium. Tapos, oh my God, ang sarap talaga. Ang sarap talaga. Masarap talaga. As in, alam mo ba, muntik pa ako doon, be. As in, ang galing niya. Mind you, ha, nag-try na din ako ng massage sa Thailand. Pero yun, dry massage yun. Ang sakit niya. Ito, ang galing niya kasi yung pinili ko, medium intensity lang. Na-try ko na lahat ng intensity, be. Kaya alam ko yung hard, medium, at soft. Ang galing talaga. Swak na swak talaga. So much. Guys, nakalimutan ko yung number nung masseuse ko, pero ang name niya is Ago. Ago. Ago, go, go. Guys, ito yata yung highlight ng trip ko. Oh my God, happy Valentine's self. Buti na lang hindi ako tinamad kanina kasi tinatamad na ako. Kaso sabi ko, shucks, kailangan ko talaga ng massage kasi parang half a year na akong walang massage. Kasi tinatamad din ako sa Pinas. So, buti na lang talaga kinuha ko yung massage. At buti na lang talaga 90 minutes yung kinuha ko. Magkano ba yun? 630,000 dong. So, sa peso, 1,400 plus, ganon. Tapos, ito pa. Cover niya lahat. Tapos, meron pa siyang free hot stone, tsaka back stretching. Grabe yung putok ko. As in, sobrang crunchy ko. Ang galing niya. Ang galing niya. Tapos, yung mga technique niya, ay, hindi ko pa yun naramdaman sa ibang massage place, ha. Sa dami-dami ko nang pinuntahang massage place kahit sa ibang bansa. Yung technique niya, hindi ko ma-demonstrate sa inyo, syempre. Pero itry nyo kung nandito kayo sa Ho Chi Minh, sa Saigon. Grabe. Originally, hindi ito dapat yung pupuntahan ko kasi may nakita akong video na Angel Day
may tinry siyang neck massage somewhere. Tapos tinanong ko yung may-ari ng Airbnb, yung host ng Airbnb ko. Sabi ko, can you recommend a good massage place? Tapos sinend ko yung screenshot nung kay Angel Day, yung video niya, kasi hindi niya tinag yung location nung massage place. Sinend ko yon, tapos may sinend siyang place, nakalimutan ko yung pangalan. Pero sabi niya, we have a massage place too near the Airbnb. Well, hindi sa kanila yon, pero dyan lang siya. Kasi from my Airbnb, papunta dun sa Ria Spa, kung saan ako nagpagawa. Girl, 3 minutes lang. 3-minute walk lang siya, literal. 'Di ba? Grabe. Grabe talaga. Masaya ko. Anyway, anong petsa na? 12:00 na ng umaga, sis. Matutulog na talaga ako. Yun lang, guys. Good night. Happy Valentine's. Ang saya-saya ko talaga.